Happy Sunday po mga kabida at sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan sa ibang bansa. At narito po tayo ngayon at nagsisimba po tayo sa misa po ng ating po sa Tatadune, Top Chapel. Ngayon po May 5 na po. Pagkita po sa inyo, dito po si Father, good morning po sila. Ito sila, oh. Ayan. Si Judge. Ayan, oh. Si Father. Sa number 1, nagpupatay. Saan? Ano may patay nga rin kami sa ito? Yung Martinez. Di patay rin kami sa Flora. Ha? Pati ni, ay asawa ni Kapitan namin. Aguiles. Siya nakaburol. Si Peter. Ngayon, ako na niya. At ating pamili ng pagbubulan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig-pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At si Mary. Mga kapatid at kaibigan sa Panginoon, ngayong ika-6 na linggo na sa panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay tinuturing ng ating Panginoong Diyos bilang kanyang mga anak. At kay Jesucristo ang kanyang pagturing sa ating mga kaibigan. Bilang mga anak ng Diyos at mga kaibigan ni Jesus, ang hamon lagi sa atin, mag-ibigan tayo. Humiling tayo ng kapatawaran mula sa Panginoon upang manapatin niya tayong gumanap at tumanggap ng mga mapaligtas na misteryo ng ating pananampalataya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagtutulog. Kaya isinasamo ko sa lahat ng Bibig Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawag tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo. Kaming makadala ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sinubukan ko
at sumunod. Ngunit sinabi ni Pedro, kung hindi kayo, ako'y taong tulad mo. Ngayon malubusang nakanto na walang pinahangin ng Diyos. Nilulubog siya sa silanong may takot sa kanya at gumagawa ng matigil kahit sa bansa. Nagsasalita pa sa Pedro na gumawa ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Baka ang unahan ng palatayang ito kasama ng Pedro. Sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban ng narinig nila ang mga nakikinig na nagsasalita sa iba't ibang wika at nakikinig sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, ulan natin, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakaslang sa pinagang sila? At ang utos niyang pinagang sila sa pangalan ni Jesus. At tapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng mga. Ang salita Salamat po, Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan. Kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon sa akin. Inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang tumigil sa akin. Ako ang tumigil at tumigil sa inyo upang kayo ay bumayo at mabuhay at manatili ang inyong buhay. Sa gayon, ang anumang tingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iuutos mo sa inyo. Magtigilan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Glorious de Mayo. Ayun. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan sa Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi ng isang manunulat, si Paul Tillich, isang philosopher, the first duty of loving is to listen. Ang una daw na gawain ng isang nagmamahal o umiibig ay
ay aking makinig. Bilang Kristiyano, totoo ang kasabihang ito. The first duty of loving is to listen. Kapag tayo ay nakikinig dahil ikaw ay nagmamahal, ang sumunod mong gawain ay sa pagpakinig mo o napakinggan mo, yung napakinggan mo ay kailangan mong gawin. Para mayroong pruweba, para mayroong makitaan ng gawa ang iyong pagmamahal. Napakaganda ang mga pagbasa ngayong mga linggo. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Apostol San Juan sa kanyang sulat, umibig kayo hindi lamang sa salita, umibig kayo hindi lamang sa mga pangako, umibig kayo ayon sa gawa. Ngayon naman, binibigyan pa ng lawak at lalim ang kahulugan ng pagmamahal. Meron pa rin. Na Eto, anak tayo sila ng pa. Diyos, Yeah, kung pwede. tayo ay May harapan sumusunod din. sa utos ng Diyos. Kinikilala tayong lahat bilang mga anak ng Diyos. At ang unang duty ng anak ng Diyos ay ang umibig. Dahil ang anak ng Diyos sumusunod sa utos ng Diyos. Nauunawaan ang utos ng Diyos. At inilalagay sa action ang utos ng Diyos. Kaya naman si Jesus na ating Panginoon ay ngayon nagbibigay pa ng parang hinihimay upang lalo pa natin maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang pag-ibig para kay Jesus, para sa inyo, para sa ating lahat, ay inaari niya tayo bilang kaibigan. Sabi ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo, hindi ko na kayo inaari bilang alipin. Dahil ang alipin, walang alam, hindi gaano kilala, at hindi gaano sinusunod ang lahat ng sinasabi sa kanya ng Panginoon. A slave does not even know what his master is doing and teaching. But one who is considered a friend, ang lahat ay itinuturo, sinasabi, binibigay. Hindi ba lahat ng tayo ay mga kaibigan? All of us have friends. At mas komportable tayong magbigay ng lahat na kung anong nasa atin. Panatag ang ating kalooban, magsabi ng lahat ng ating damdamin, lahat ng ating saloobin sa ating kaibigan. Kaya nga, panatag ang iyong loob sa iyong kaibigan. Dahil kahit ang iyong mga sikreto ay pinapaalam mo sa iyong kaibigan. At sa mga pag-asawa, hindi ba? Naging maganda ang inyong pagmamahalan at pagsasamahan bilang mag-asawa kung ang pundasyon ng inyong relasyon ay nagsimula sa pagiging magkaibigan. Couples, husbands and wives, didn't you begin your relationship as friends? Bago mo suyuin na maging jowa o nobya o nobyo mo ang iyong ibig mahalin, hindi ba kaibigan mo muna? Tama. So our relationships, especially couples, begin with friendships. Kaya ang kaibigan ay panatag ang kanyang loob Wala. sa Una mo kapwa yung tanto kaibigan. ninyo.
Dahil ang magkaibigan, lahat ay sinasabi, lahat iginugol niya dahil mayroong natawag na trust o pananalig. Si Kristo, ganoon ang turing niya sa atin. You are my friends. And because I tell you everything, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng aking natutunan sa aking Ama, wala akong tinatago sa inyo, sapagkat lahat ng aking natanggap, lahat ng aking narinig, lahat ng aking natutunan, lahat ng sugo ng aking Ama, ay ibinibigay. Pipindot eh. Kaya, Ayan o. ang iniibig ng Diyos, Baka na, hindi mo na tinuturing niyang anak, tinuturing niyang kaibigan. Kay San Juan ng Apostol, napakaganda, second reading, anak kayo ng Diyos. Una mo Kung ulit. sinusunod niyo ang Ito ninyo. kanyang utos, Ito ninyo pa pala. at sana napuunawaan niyo, naiintindihan niyo ang utos ng Diyos. Yung nauunawa ang tama at naiintindihan tama. Kasi mayroong nakakaintindi, nakakaunawa ko ng utos ng Diyos, pero personal nilang gusto. Yung pag ini-interpret nila ang utos ng Diyos sa kanilang kagustuhan lang at their own convenience. Pero mga Kristiyano, magsasabing Kristiyano ako, may pananampalataya ako, sumusunod ako sa utos ng Diyos, pero ang kanyang pagsunod at his or at her own convenience. May sariling interpretasyon, hindi interpretasyon ni Jesus. Personal niya, yung bang inaalay lamang niya ang kanyang pag-iintindi o pag-unawa sa mga utos ng Diyos sa kanyang personalang na buhay. Kung ano ang convenient, yon susundin ko. Kung hindi, kapag sinasaktan ako, o kapag winawasto ako, ayaw ko yun. May mga ganong Kristiyano. Selective. Mapili. Pinipili lang kung ano ang kanilang gustong sundin. Yun lang ang nauunawaan nila. Kapag sila ay sumusunod rin, pero bagamat kulang o hindi sumapat, at kapag winasto o na-call ang attention, magagalit na. Ayaw na. Sila pa ang mas magaling. Sila pa ang mas mabuti. May mga ganoong Kristiyano. Yan ang isa sa mga dapat i-correct. Dahil kung ikaw ay Kristiyano, anak ka ng Diyos, kaibigan ka ni Jesus, magmahal, umibig ka. Ang umiibig ay nangangailangan ng tunay na pakikinig. Kikinig ka. Pangalawa, ang umiibig, sacrificial. Dito, mas malungkot, mas matindi. Bakit sacrificial? Sabi ng Panginoong Jesus, walang makahihigit sa pag-ibig ng isang kaibigan na nag-aalay o naglalaan ng kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang iniibig. No greater love than this, than to lay down one's life for one's friend. Sacrificial. Ang umiibig ay handang maglaan, mag-alay ng kanyang buhay kahit pa masaktan, kahit pa he or she will empty himself, even if that will mean hurt and pain. Minamahal mo eh. Umiibig ka.
At pag sinasabing sacrificial, handa silang iwasto, handang tumanggap ng pagwawasto, yung correction. Kaya nga ang mga magulang, halimbawa, na umiibig ng tunay sa kanilang mga anak, dahil sa hangarin na ang mga anak ay mas lalong maging mabuti, tanda ng kanilang pag-ibig sa mga anak, winawasto ang mga anak. Sa mga pag-ugali o pag-aasal na hindi tuwid, correction, discipline, formation. Paano mga guro? Ang mga guro na tunay at tapat na umiibig sa kanilang mga mag-aaral. Yun naman talaga ang kanilang misyon at bukasyon, ang magturo at ang magpalaganap ng ang lahat ay maging mabuti sa kanilang pagmamahal, sa kanilang pagtuturo, upang ang lahat ay maging mabuti. Ganun kanilang expression of their love. At kalakip sa kanilang pagtuturo at pagmamahal ay ang magwasto. That all will be brought and led to the right, not to the wrong. That all will be brought to the correct and to the truth, Maria. not to the bad and evil. Ang nagmamahal ay nagsasakripisyo. At kung nagsasakripisyo ka, handa kang tumanggap ng anumang sakit o bigat at ikay magtiis alang-alang na maging mabuti ang iyong minamahal. Kaya nga, walang sinatawag na love that is selfish. Love can never ever be selfish. Because love is always out-giving. Love is always self-emptying. Love is giving yourself to the other. Ang paglalaan ng iyong sarili, ang pag-alay ng iyong sarili, dahil ika'y nagmamahal sa isang kaibigan. At sa huli, ang nagmamahal, hindi lamang nakikinig, hindi lamang nagsasakripisyo o nag-aalay ng kanyang sarili. Ang nagmamahal ay pinagpapala rin. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang manatili sa aking pag-ibig ay higit na mamumunga. Yung bunga na yan ay walang iba kundi ang kabutihan. Bilang epekto o resulta ng iyong pag-ibig. Namumunga ng mabuti. You're blessed all the more. Kaya huwag tayong matakot umibig. Huwag ka lang umibig sa salita lamang. Huwag kang umibig, pangako lamang. Umibig ka na may gawa. Sa pamamagitan ng pakikinig. Ang pakikinig na sinusundan ng paggawa. Ibig sabihin yan, may nakuunawaan ka. May na-memorize ka. At ang na-memorize at naunawaan mo ay gagawin mo sa pamamagitan ng iyong pagsakripisyo. At ang pagsakripisyo nito ay pinagpapala. Lahat tayo, turing sa atin ng Diyos, mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos, yaong susunod sa utos ng Diyos. Si Kristo, turing na sa atin, mga kaibigan. Mga kaibigan ni Jesus. Kaibigan ka ni Jesus. Kaibigan ako ni Jesus.
kaibigan tayong lahat ni Jesus. At mahal tayong lahat ng Diyos. Ang hamon sa atin at sana'y kawa natin ang tapat natin bilang Kristiyano at ibigan ito. Tanda ng ating pag-ibig sa Diyos ay ang ipahayag ang pananampalataya na ating pinagdiriwang sa pamamagitan ng pagsabi sabay-sabay. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may lugar ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroonan ng mga yumao. Nagbay tatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nalululok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paligid at bubog sa nangabubuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya na manakot sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. May saysay lamang ang ating buhay kapag ito'y tigit ng pagmamahalang tulad ng pagmamahal ng banal na sangkatlo para sa atin. Sapagkat pagin natin ang kahalagahan ng ganitong kaloob na lalapit tayo sa Panginoon, Diyos ng pag-ibig, hindi ng aming panalangin. Diyos ng pag-ibig, hindi ng aming panalangin. Para sa lahat ng Kristiyano, naway sa kanilang pagmamahal kay Jesus, ay nakakita sila ng ekspresyong pagmahalan tulad ng kanyang iniutos at magsikap para sa pagkaisa ng pinalangin ng Jesus na namin tayo. Diyos ang pag-ibig, hindi namin Para panalangin. sa pagpapa at pag-ibig, naway magsikap sila sa pagkaisa sa pagkaisa ng pagmamahalan. Ang pangalan ni Jesus ay pag-isahan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, aming panalangin. Para sa lahat ng tao, Diyos, kung maawaan nilang na tanging sa pagkakabilang pagmamahalan gaya ng Kristo, nakapagpapano sila ng tunay na pagsulong at pangmahagalang kalooban. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, hindi namin panalangin. Para sa ating mamayanan at sa lahat ng binubuo ito, naway magsikap tayo makalago ang pagkakatirang pagmamahalan sa pamamagitan ng pag-ikot sa pagkakasalimin ang adyo ng kakapatan ng namin tayo. Diyos ng pag-ibig, hindi ng aming panalangin. Para sa lahat ng mananampalatayang nagdiriwang ng Diyos namin, sa karangalan ni Maria Gabi ng Ganalan, naway tutulad sila sa kanyang kakapatan at kalinisan ng pagmamahal para sa lahat. Ang namin tayo. Diyos ng pag-ibig, hindi ng aming Para sa lahat ng pumapari, mga religyoso at religyoso, naway lumago sila sa kanilang bukasyon sa pamamagitan ng proseso ng paghubog at pagsasanay upang silang lahat ay maging nakakapagpatuwala sa asin at katabas sa pagkakilagay sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, hindi ng aming panalangin. Panginoong Jesus, nawa ang lahat ng aming gawa ay maging mapagmahal at alang-alang sa pagmamahal at sa gayo'y papanaigin sa lupa ang pagmamahal na nagbubuklod sa iyo sa Ama
at sa Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Kayo po ano? Magtatangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahal ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Ano po ang Panginoon sa pagkakatid sa mga kaibigan, sa kanyang mga kailangan, sa aking pangalaman, at sa buong sambayan ng Panginoon. Oo, ko pa. Aakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalapit ng hating mga alay upang ang mga pinaging dapat mong gawin dalisay ay maging marapat na makasalo sa piling ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Nasa kami sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang madaming makapangyarihan, tunay lang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahari ng Kasiyas, ang kaamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain Tama. ng anak mong kinalugdan. Ito ang iyong dati ng dating Tama, sir. pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at pari na naghahandog. Siya pa rin ang tupa na handog na ibinuod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiang ang pag-ibig sa iyo na walang kumparin sa kalangitan na may nagtulog sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo na ang naloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob ng maging mundo, inupakan niya ang hinahan, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na ito, iniyabot sa kanyang mga alaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at amin. Ito ang aking katawan, para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang halis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang halis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo ay duguhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa paalala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Sinumpay sa buhay, babalik sa wakas ng panahon. Tayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabulod sa pagkakasa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig na isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jesse na aming Obispo at ang lahat ng mga Obispo at ang tanang kabayan. Alalahan ulit ang mga kapatid namin na may pag-asang sila yung muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kagayak ng kanyang puso. Kaysa ni San Andres at ng mga apostol, si San Dionisio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, Magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manatili tayong nakatayo habang sabay-sabay tayong nanalangin. Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ang buhay ng iyong mga nilikha. Mapagpakumbaba kami sumasawang ipagkaloob mo na ipagkadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang matubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa, mapigil ang magiging krisis sa tubig at kuryente, at patigil ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan
ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos namin maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimitungo namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin ang bayan na labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nangahay kasama mo at ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Santa Rosa ng Lima, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Andres, Panalangin mo kami. San Dionisio. Panalangin mo kami. Magsiupo upang pakinggan ang iba pang mahalagang alaala. Una, ang ating dambana sa pamumuno ng Shrine Ministry ay nagsasagawa ng dalaw Bensuceso. Ang Vicaria o official pilgrimage ng Mahal na Birheng Bensuceso mula dito sa kanyang pandiosesang dambana ay bibisita sa kapilya at komunidad ng San Dionisio sa darating na linggo, 12 ng Mayo. Ang rito ng pagtanggap ay magsisimula sa ganap ng 7:30 ng umaga at ito ay susundan ng banal na misa sa ganap na 8 ng umaga. Mananatili sila na siso sa komunidad ng San Dionisio hanggang 18 ng Mayo sa ganap na 3 ng hapon. Si Nana Siso ngayon ay kasalukuyang nasa komunidad sa Pagolitan para sa iba pang detalye patungkol sa dalaw ng suseso, manatiling nakaantabay sa official Facebook page ng ating dambana, Diocesan Shrine of Nuestra Señora del Buen Suceso. Ikalawa, ang Commission on Search na nagnanais sumali sa kanilang grupo at nais maglingkod sa ating simbahan bilang ma-altar servers. Makakakuha po ng application form sa labas ng simbahan, sa guardia, o kaya sa opisina ng ating pagkakulang. Wala. Kailan mo? Kailan kayo? Magkano? Meron pa nga po. Kasi patay-tsahin ko eh. Every Saturday. Patay kasi tsahin ko na sa St. Peter. Mga birthday celebrants ngayong buwan ng Mayo. Nakuha na ito nung ano? Itong Sa harapan. Di ba nabakuha nung Sabado? Oo, mali yung tono na yun. Yung baligaan yun. Nakalimutan ko rin yung story masyado, pero mali eh. At pagkatapos na kayo ay Ang ganda sabay sa mga bata. No? manatili lamang kung saan Si kayo Victoria, napapagabay hanggang na. sa pagtawad Ano daw, nalimutan ko rin. Manalangin ang pagbabasbas para sa mga nangliliwag ng kaarawan. Diyos ng sanglilikha, Dati nagsasabot ko bulak na nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Lord. Tingin Dati mo kasi ang araw-araw, panalangin ng iyong pinalabas mga yung alagad Oo. na gumugunita ang Dati kanilang nila yung kaarawan vlogs every Saturday. sa buwan na ito Ginamo. ng Mayo. Dati araw-araw. Araw-araw yun, 12 session eh. Sa buong Mayo. Oo. Pamilya at Tapos kaibigan. pupunta dyan mga bata sa Pagpalain niyo po mama. sila sa pamamagitan ng iyong Tagalog, patuloy na parang pananahan sa kanila at kukupin niyo po sila sa iyong pagmamahal upang matamasan nila ang darating na mga masasayang taon. Lahat ng ito nawa ay maging kalugod-lugod sa iyo. Bigyan niyo po sila ng mabuting kalusugan, ipagkatiyak sa lahat ng kasamaan at karamdaman. Bigyan sila ng kagalingan sa mga sakit na kanilang Panoodin mo sa Kabida Channel. Kabida Kabida Channel, panoodin mo. upang sundin ang Kabida. kalooban.
K-A-B-I-D-A, Diyos sa Kabila. pamamagitan ni Kristo ang Panginoon. Kabida. Nandun yung ano sa Flores, unang ano. Kabila chat. Oo. Sa YouTube. Oo, sa YouTube. Sige na. Mamaya wala. Wala, every Saturday lang po. Oo, tsaka, Tapos May 26 yung pinaka big day. tsaka pagka yung meron ba kayo gusto pasalamatan, maraming salamat po sa gano'n, mga naging sponsor sa inyo. Pero pasalamatan nyo. Open mo dito para marinig nila. Yung mga followers ko, 1,005 kita rin, 500 plus eh. Mga taga rito iba, karamihan dito. Yung iba mga taga Team Love. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayo Yung ginagawa nyo na yun ngayon, Diyos, kanya, ang Ama, Anak, at ang tutorial. Espiritu Santo. Meron rin Kumain kayong taglay ang Libre lahat, pag-ibig pagkain, at kapayapaan ng mga school Diyos. supplies. Yung ba, sabi yung sponsor ng ano, Rotary. Rotary. Oo. Ayan na. Ayan. Ganda na. Alino. Yan po, sarap po makahit sa mga bata. Doon po tutorial ng turo mo aral ko sa panguna po ng Olan at ang kanyang misyon ka Junior. Junior, good morning. Ano? Santa. Yan. Ilang taon ba ito? Ilang taon? 1994. Ay, di ano na siya. Ito po. Ang bago na, no? Mga 20 plus na. Ha? Ilang taon na? 26 ba? Ito, 26 ba? 29. Bago na yun. Patay rin, tsahin ko sa St. Peter, kaya hindi ako makapunta ko tsahin. Nandun St. Peter, yung darating yung ano ko, yung darating yung pisa ko siya, galing Amerika, dinagutalo yun. Ano yun, asawa ni Kapitan Angele sa Lagata. Pardon. God bless you, Mama Mary, love you. Ilan mo ba ito? Wala pang date. Wala pang date ko kailan. Wala pang date kailan ibig. Opo, Sabado? Sabado naman. Sabi niya. Tawin ko muna yung... Ay, yung tsahin ko, Martes pa, libing. Itong Martes, ngayon, linggo, Lunes, Martes, libing. Kasi last night, Lunes eh. Last night, Lunes. Yung siya sa kabila, sino naman yan? Sa Katramero yun eh. Tramo ko, no? Hindi ako mga ano. Mayor kanina, kagabi nandito agad eh. Mayor, si Wala pa nga si Jabin, nandito na. Kuya Eric. Kuya Eric. Harold. Condolence.
Condolence. Yeah, mamaya. Pogi, oh. Pogi, ah. Ano ba anak kaya, bale? Panginoon anak. Tites sa bunso namin. Pogi, oh. Abang year na yan, bali bata pa eh. 29. O hindi ibig sabihin anong year na nag-aaral pa. Trabaho. Ayan. Ay, asawa. Taga saan yun? Dili ano to? Si ma'am? Yun ang asawa, yung anak ni teacher. Dili Saan mga Riago? Oo. Dati Yung ba asawa yung nakaitim? Yung nakaitim? Oo, nakaitim. Bakit baka mata? Yung biyo, sinabi. Ayan. Condolence. Kagabi, dami rin yung tao. Hanggang si Harold pa. Oo. Ayun o. Aboy. Rode. Asawa ng yung ano patay rin eh. Karning Angeles. Kapitan, ang labas dati. Oo, kaplor ako, tsahin ko. St. Peter. Oo, dyan lang, lapit lang. Ang mabigat eh, papauwi, magkukumita. Umaga, paganda. Tricycle na pwede na. Ano ako gabi, dalawang ano. Ang dami. Mata pa ito. Ayun si ate, oh. Hindi, yung kasabay natin. Dapat kasi sa anak ko, sa taas. Sa ano, turo ko aral ko. Ba't wala ka na 2 linggo? Ano, namatay yung child ng asawa ko. Hindi, kaya hindi ka na pumasok kay puro kuya. Tapos nung pangalawa naman, Wow. Sige po. Ano muna, patay rin kami, tsahin kami. Nasa St. Peter. St. Peter. Oo. Dito may bago. Oo, dyan lang, wala. Ang isang anak nun sa Amerika, eh, paparating ngayon. Oo, nag-aaral Si Gino. Bali, ano naman yung Tsarda? Diba, Nana Carda? Oo. O, Gusto kasi niya. Kaplora. Di